good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, bukod sa mga nag-trend na mga stock sa stock market, araw-araw din naghahanap din ako ng mga stock na medyo mababa yung price na pwede tayo maka-take profit tuwing nag-i-intraday tayo o tuwing day trader tayo. So ngayon, ito ang mga nahanap ko ng mga stock na pwede kong possible na tingnan din bukas, abangan. Kahit hindi ang ilan dito hindi trending. So may ilan naman dito naging trending tulad nito ni Dito at ni EGI. Pero ang iba dito ay hindi nagkaroon ng trend. So nakita ko sila at ang aking category para sa paghahanap ng stock na gagamitin ko sa pag-intraday is based din dun sa presyo at sa kanilang technical. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko sila tinitingnan sa technical at sa price nila at based din dun sa kanilang galaw. So ngayon guys, papakita ko sa inyo. So punta tayo sa ating Instagram. So guys, dito na tayo sa ating Instagram. So ito yung mga napili kong stock doon sa mga gagamitin ko bukas, August 11, 2020 para mag-intraday. So napili ko nga sila guys based doon sa kanilang presyo. So mula sa less than 1 pesos hanggang 10 pesos. Pero meron isa dito na medyo nag more than 10 pesos at ang base ko naman sa kanya is itong value at volume niya. Ang stock na to is si EPBI. So yun ang mga tinitingnan ko sa kanila. So at mga changes din sa price nila ngayong araw. So ang ilan dito is ginawan ko ng technical method nung linggo ng gabi. Pero ngayon gagawin ko ulit. So unahin natin guys si ABA. So si ABA guys, nandito pa naman siya sa taas ng ating Bollinger Bands. Yung Bollinger Bands natin guys, ito yung yellow, yung dalawang yellow sa taas na to at may red. So ito yung red, ito yung simple moving average. Itong yellow is ito yung band niya, yung upper band sa lower band. So yan ang mga tinitingnan nating indicator, yung tatlong ito. So ngayon guys, yung price niya is nasa above pa naman ng simple moving average. So, ibig sabihin yan, medyo may uptrend pa yung presyo. Pero ngayon guys is medyo nagkaroon siya ng downtrend na halos 0.05 pesos. Yung kwan niya, dito, yung dalawang band niya is medyo nagnarrow. So, ibig sabihin yan, magpo-form ng panibagong band ay panibagong trend, hindi pala band, panibagong trend. So, hindi natin alam kung uptrend o downtrend. Ang negative sa kanya is itong tinatawag na red candle niya, saka itong RSI niya is nagbabadyang bumaba sa 50. Pero para sa akin, kung mag-twist bukas, baka possible, baka first hour to 2 hours baka magkaroon ng tinatawag na medyo pagtaas ng presyo. So baka makachupit or maka take profit na konti. Pero ang nakikita ko sa kanya is yung stock, itong dalawa niya negative, stochastic, saka yung RSI pa ito pababa ng 50. Ito rin bumaba siya sa RSI stochastic 80, going siya ng yung fast trend lines going to sa slow trend line. So negative ang indication yan, may baka bumaba yung presyo. At ito rin ang band, magpapanibagong trend na ginawa kasi yung band nagnarrow. So ang tinitan ko is nag red candle. Pero tingnan natin yung kanyang tinatawag na every 15 minutes ang galaw niya kaninang umaga. So halos wala siyang galaw na binago. So nag-opening siya ng 0.485 kung ano yung close niya nung nakaraang araw, yung last day trade ng Friday. Pero ito na ipitaas, hinatak. So medyo negative si ABA. So hindi tayo 50-50 ang ating chances dito, or halos walang 50% chances ang magte-trade tayo bukas. Pero bantayan lang din natin guys, baka makasabit kung dito, maka position konti natin kung ang opening niya kung dito, or galaw niya first 15 minutes or 30 minutes candle.
At ang sumunod is si EGI. So si EGI is trending yan ngayon araw. So yung nga tinawag ko ay ginawa ko nung nakarang video, sa unang video ko dun sa mga trending is itong RSI niya is halos magbe-break going uptrend, magkukross pa lang sa 50, at itong stochastic niya is nasa taas yung past trend line sa slow trend line, saka hindi pa to over boat na tinatawag. So medyo tataas pa yung presyo niya, so may uptrend pa, yung may possible uptrend yung presyo niya. At itong Bollinger Band niya halos nag-cross kanina si Kwan, yung price candle dito kay slow moving average ay sa simple moving average, at itong band niya is nagko-confirm ng panibagong trend. So nagbabadya ng panibagong trend, so nagnarrow. So green candle nag-cross, so sana pag green candle bukas, so possible na sasabay tayo. So yun, kaya napili natin siya. So sumunod si Ani. So si Ani tumaas ngayon ng 5.55% na may value na 3.23 million. So 400k volume, so medyo maliit yung volume niya. Pero kagandahan sa kanya guys, na break niya kasi yung RSI niya nung Friday. So kaya nakita ko siya kanina nang sa pagre-review ko. So ngayon yung RSI niya is above 50 na, so above 60 na nga eh. So going to RSI 70. Saka yung candle niya na break niya nung Friday. Kapag ka-break niya ng Friday ng RSI, nag-cross din yung kanya pala, yung price candle niya dito sa kay simple moving average dito sa tinatawag na simple moving average, itong sa pulang linya. At itong nag-confirm yung nag-confirm yung araw yung dalawang upper sa lower band ng panibagong trend, at ang binigay niyang candle is green candle. So possible may kapag take profit pa tayo. So kahit pa paano, kung makatumaas kahit pa umabot ng 8 kahit dito 9 pesos, so possible na 1 peso. So yun ang ating nakikita. So kung may kahit pa paano, kung may 2,000, makabili tayo ng 2,000 na stock, so possible may tayo 2,000 din na matik profit, almost 2,000. So masaya na tayo dun guys sa pag-take na ganung profit. At itong stochastic niya is halos break lang din, halos uptrend ang galaw niya, at medyo divergence yung galaw ng fasting trend line niya sa slow trend line, so medyo papalayo. So maganda rin si Ani na ating binabantayan. So isa pa natin tingnan yan guys is si Parabolic SAR. Pero si Parabolic SAR nasa taas pa guys, hindi pa kino-confirm, hindi pa siya nagko-confirm si Parabolic SAR. So si Parabolic SAR guys, kapag nasa babayan nitong price candle mo, so possible na may uptrend. So ngayon hindi pa kino-confirm kahit ilang candle na, 4 na candle na ang umaangat. So siguro bukas kapag bumabagan yung parabolic SAR niya dito bukas, makita ko umaga pa lang, first 30 minutes ng trading or first hour, green candle, so baka sumakay tayo kay Ani. So medyo magandang tingin ko. So ito naman si PBI, 12.02%, ay 12.02 million ng value na may 6.06% na pag changes ng presyo, positive o pagtaas. So 13.3 yung price niya, so medyo mataas sana, pero tingnan din natin. So isa lang din siya nakita natin na may pagtaas ng presyo. So hindi natin siya magagamitan ng tinatawag na parabolic SAR kasi nga medyo sideways yung galaw niya. So tingnan natin ang band niya, pero yung dalawang band niya is medyo panarrow, so walang confirmation ng tinatawag na pagtaas ng presyo o ng panibagong trend. Ito, formation ng panibagong trend ang kino-confirm pag narrow pala. So wala pang trend kung anong trend ang ibibigay. So pag green candle, so possible sa uptrend. So at malapit naman din mag-cross itong price candle niya kay simple moving average. Itong RSI niya, so going 50, above 50. So kanina si stochastic nag-break na yung past trend line niya, so nag-cross na siya dito sa above 20 sa past trend line, pero naiwan pa itong si slow trend line. So hintayin natin si slow trend line na dumating dito na mag-cross bukas, at ganitong kung anong trend ito. Kapag nag-cross possible bukas guys, ito sa taas ng dalawang to is magkaroon ng divergence, at ito mag-cross na dito bukas, at itong RSI is tumaas, so possible na uptrend ang ibibigay sa atin ito ng ang kanyang pagbaba niya ng panibagong trend. So baka ngayong linggo mapag-take profit na rin tayo dito. O bukas tingnan natin kung masabayan natin. So panglima guys is si Axelom.
So pahapyo lang guys ang ating gagawin na pagre-review. So pwede natin gamitan siya ng pinatawag na parabolic SAR. Ang kanyang Bollinger Bands is medyo narrow, wala pang confirmation kung anong trends, pero possible na uptrend kasi green candle at na-break niya, nag-cross siya nung Friday at ngayon nasa taas siya. So ibig sabihin, kung alam niyo ang parabolic band na gamitin kapag nasa taas, kapag nag-cross going upward yung price candle mo kay simple moving average dito sa loob ng parabolic band ay Bollinger Bands at itong tinatawag na price candle mo is umangat na another day, so possible may uptrend. So maganda rin sa Axilom. So ngayon pa lang nagkuan na nga siya, uptrend na nga eh. Kumbaga medyo malaki na yung difference ng price niya, 2.19 opening, so 2.34, so 0.15 pesos, so malaki na rin yun. So tingnan natin yung si Parabolic SAR. So yun nga, si Parabolic SAR, kinonfirm niya pa na nga lang guys eh. Second candle pa lang nung nakaraang Miyerkules pa siya nagkaroon ng confirmation na meron na siyang uptrend. So ito nga, kabibreak lang kasi ng RSI kanina. So isa rin sa mga indication na tiningnan natin tong stochastic. So nasa ataas pa naman tong past trend line. So kahit nasa overbought na siya na tinatawag, pero itong tinatawag ko na dalawang trend line na to, yung past no trend line, so nagtatagal yan dito, unlike dito na RSI. So ito talaga ang tinitingnan kong RSI sa confirmation ko ng kung overbought na talaga siya. Kung si RSI umabot na dito sa 70, so yun ang sinatawag ko na overbought. So ngayon as a trader, maganda indication din na nag-cross na siya sa 50, nag-cross sa 50 yung tinatawag na RSI mo. So magandang indication yan. So may pagtaas na presyo at kinonfirm na yan nag-confirm siya ng dito yung price candles above ng simple moving average mo. So possible na may pagtaas ng presyo. So ganun din si Parabolic SAR, nasa baba siya. So ibig sabihin may uptrend ang kanyang presyo. So Miyerkules pa siya nag-confirm eh. So yun ang kay Axilom. So si HP kanina binabantayan ko ron, pero possible nakapag-take pa profit pa ba tayo dito? Siguro kung umabot ito guys, may counting profit pa tayo makukuha kasi gawa hindi pa naman nagko-cross ng 70 yung RSI niya, pero medyo naglaylo yung kanyang trend. So galaw niya ngayong araw every 15 minutes candle, medyo maganda yung galaw niya ngayong araw guys. So inangat, so pataas, so ibig sabihin pataas yung mga presyo. So yun ang indication, maganda. So naghahag yung ito, at ang confirmation ng uptrend niya is ngayong araw lang din. So ngayong araw lang siya nag-confirm ng uptrend guys. Ngayong araw lang siya ng confirmation ng panibagong trend, di para uptrend ng trend. So uptrend ang kanyang kinonfirm kasi green candle at pataas. So possible makapag-take profit pa tayo ngayong linggo dito or makasabay pa tayo. So yun ang masasabi natin. Pero ang negative, nagbabadya na mag-cross pababa. So baka bukas. So negative tayo dito kaysa HP pala. So hindi ko napansin to stochastic. So nag-cross itong fasting trend line kay slow trend line. So baka bukas bumaba na yung presyo nito. So baka sabayan lang din natin. So dito kanina ginawan ko na rin to ng indication. So nag-cross na siya ngayon siya nag-cross, pero medyo malaki na yung difference, halos 0.16 pesos ang kanyang price difference nung simula ng opening nung nag-cross siya. So RSI kabibreak lang din niya ngayong araw sa 50. So maganda indication, ganun din stochastic for uptrend. So possible na may pagtaas ng presyo at itong si band mo nasa taas ng pataas yung pataas na. So confirmation of trend na yan. So Parabolic SAR sa baba, so possible may uptrend na nga siya. So nung third candle lang din, nag-confirm na rin siya ng tinatawag nung Webes pa rin pa siya nag-confirm na panibagong uptrend na. So tatlong Parabolic SAR na yan, indication ng Parabolic SAR na uptrend. So may pagtaas na siya. So maganda rin tong tawag na si dito ang so uptrend. So ito possible. Then guys, RSI pag sa trader pag nag-cross dito sa 50, so possible na mag-uptrend. So pag below 50, so medyo laylo, so medyo sideway. Pero hindi pa naman ibig sabihin na bababa yung presyo nun. Pagbaba ng presyo guys, pag tuloy-tuloy hanggang 30. So pag dito na rin sa pag above 70, so possible na magbaba na rin presyo nun. So malayo pa naman sila, itong mga technical indicator.
So ang sinasabi sa atin ay uptrend, so possible na magkaroon ng uptrend. So si euro, so yun nga rin, nagbigay ng dividend 0.05 pesos. So uptrend yung presyo, medyo maganda, green candle. So RSI mo nag-break ng 50, so ngayon din yung stochastic, pero baka panandalian lang. So bukas baka possible na makakuha tayo guys ng tinatawag na up na makasabit pa tayo, maka intra trade pa tayo, o day trader maka-trade tayo bukas. So bili buy bukas, sell din bukas agad, so pag tumaas yung presyo. So tingnan natin ang galaw ni euro bukas guys. So baka napili ko naman ito guys eh. Pala guys, kung nagugustuhan nyo yung video natin, gusto nyo mga content ng video natin, sana mag-subscribe kayo sa channel natin. Libre lang naman mag-subscribe guys, at para matulungan nyo rin natin itong channel ko na lumago yung community, at ma-recommend din tayo ni YouTube sa iba pang mga, lalo na sa mga baguhan trader na nag-aral pa rin ng mga technical. So yun ang ating purpose guys, para kaya nagtuturo ako ng mga technical. So gumagawa ako ng mga itong video sa mga technical method, indication, so para alam din ng mga bagong trader na kung paano gamitin, at mga investor na ngayon pumapasok na sa stock market. So guys, balik tayo dito sa ating technical analysis. Sa now guys, so nag-cross siya ngayon sa taas na ng, so maganda indication din yung price candle niya na taas ng simple moving average niya dito sa Bollinger Bands, at Bollinger Bands niya panaro, so hindi pa nagko-confirm ng anong trend. So ito medyo gagalaw ng sideways konti siguro, so may pagtaas ng konting presyo, may pagbaba, pero possible na pag umangat yun ang confirmation ng trend. So ang nakikita ko kabibalik ng RSI, so magandang indication RSI nito at saka stochastic. So medyo divergence ang stochastic niya dito kay slow trend line, at medyo nasa taas na siya ng 80. So possible na may panibagong, may uptrend pa, makakahabol pa tayo ng profit dito kung possible bukas. So guys, kay ESSP, so kanina hindi rin ako nakasabay kasi iniisip ko kasi kahapon nung gumawa ako ng technical dito, yung sa may video pa nga nung babantayan ko lang, so hindi ko naman tiningnan. So nung last hour ng kanya, biglang nang bumulusok yung volume. Yan o, 1:15 minutes to 12:30, 12:45 to 1. So ito last hour guys, alas 12. So mga 11, no? 11:45, 11:30, biglang bumulusok yung presyo. So nung binabantayan ko ng umaga, hindi gumagalaw yung volume, nandito lang siya nananatili. So walang gaanong galaw. Pero pagdating ng 11:30, 45, biglang bumulusok yung tawag dito, yung price, hindi ako nakasabay. So yun pa naman ang isa sa mga ginawan ko ng technical kagabi about sa mga babantayan kong stock yung linggo. So hindi natin nasabayan, so sana maka take profit pa tayo. So kasi iniisip ko magkakaroon ng downtrend guys, kasi nga nung ginawan ko siya ng unang technical, ito hindi pa nagko-confirm ng trend. So ngayon nag-confirm ng trend, green candle ang binigay, so possible may uptrend, or possible na baka ito na yung ito na yung kanya, pinaka maximum na kanya, baka bukas bumaba na to. Pero tingnan pa rin natin kung anong galaw niya bukas guys. Sayang to ngayong araw. Kasi nga hindi na ako sabi nga wag na tayo manghinayang kasi tapos na eh. Kasi ang isip ko kasi baka yun nga, bali ay yung bias natin, so gumawa tayo ng technical. Inisip ko yung technical, sabi ko pababa ito, at itong ang RSI medyo bumababa, hindi ko inisip na magti-twist, baka biglang mag-twist. So ganun din itong kanya stochastic, nasa baba din ito kagabi, nung Friday. So kaya nung gumawa ko gabi, hindi ko inisip ko, so once in a blue moon lang nagkaroon ng tinatawag na reversal bigla. So biglang nag-twist pabalik. So baka siguro nakahabol pa tayo. So malayo pa naman yung RSI 70, so baka may uptrend pa bukas. So tingnan natin guys kung anong galaw. Pag nag-open dito, baka nag-opening siya bukas dito sa 1.4, mas bababa dyan. So tingnan natin kung ano tataas, kasi baka itong mga to kaya nagkaroon na to ng green candle na biglang pagtaas, baka na mga nag-take profit kung mga ito, mga nakabili dito guys. Siguro yung nakabili yan dito na hindi nakapag-take profit dito, so biglang naggalaw yung market ng ganyan. So baka ngayon baka ngayon lang sila nag-take profit ngayong araw. So tingnan natin bukas guys. So yan lang sa mga napili kong stock guys na babantayan. So ito guys,
mga stock na to is napili ko. So sabi ko nga 10 between 1 below 1 pesos to 10 pesos lang ang price range ko, pero nagkaroon na ng 13 kasi tingnan na natin, medyo maganda indication, saka medyo malaking value, maganda yung changes ngayong araw. So pinapakita ng technical, maganda ang pinapakita sa atin ng technical, so kaya pinili natin siya guys. So ganyan ako namimili ng mga guys ng stock. So sabi ko nga sa inyo, maliit lang yung capital natin, so hindi ganun kalaki yung capital natin, so dito lang tayo para sa extra income. Kaya tayo nandito sa stock market. So wala pa ako malaking capital na pumasok ko dito, nasa 60,000 lang. So 60,000 kung nahatiin mo yun sa 30, yung unang 20 pesos mo ay 20,000 mo is divide mo, binibid sa isang stock ilalaan ko. So di-divide ko rin din ulit ng 3 yun para sa unang pagbili ko. So kapag tumaas, so ibubuhos ko na yung 20. So pag bumaba, so may pangsalo ako sa ilalim para mag-averaging ako. So ganun ang ginagawa ko guys sa ngayon sa stock market. So hindi pa naman tayo ganun kalaki na capital, saka medyo pa, kaya hindi nandito lang ako umiikot guys na stock. So yun guys ang masasabi ko dito sa mga napili kong stock. So sana kung magustuhan nyo ang ating video, so subscribe kayo, at kung nagustuhan nyo yung mga stock na to, nasa sa inyo kung susundin nyo ang technical ko na pag-aaral ko. Kung medyo alam nyo naman gamitin ng mga technical, may mali ako, sana i-comment nyo sa baba para natagdag akalaman din sa akin, kasi until now is continuous pa rin ang ating learning. So continuous pa tayo nag-aaral, inaaral ko pa rin to maigi kung anong mga galaw nito. So continuous tayo natututo sa stock market. So yun guys ang masasabi ko sa inyo bilang isang trader. Sana makatulong sa inyo, at kung nagustuhan nyo nga, paki-like na lang at paki-subscribe na natin channel. So magandang gabi sa inyo guys.